You can on this motorcycle through application. Meron siyang front camera. Dito mo makikita ka-EV yung kanyang camera sa likod. Meron siyang boost mode. Parang turbo, di ba? So, kamusta mga ka-EV? Welcome back to Electric Vehicle Channel PH. So, as you can see ka-EV, nakita nyo naman, this is the e-motorcycle from the future. This is the Nexon IM. So, this variant is Pro. So, ito yung top of the line nitong electric motorcycle na ito. So, wag na natin patagalin pa. Tara, let's go! So, as you can see KV, kita nyo naman yung design niya, futuristic at out of this world, no? So, wala pa akong nakikitang electric motorcycle. Even sa mga nakikita nating gas type motorcycle ay walang ganito kaganda. Kanina, pagpasok ko pa lang, naka-NFC card na siya, di ba? So, isang tap lang dito ay pwede mo nang ma-open. So, wala na siyang key. Sa harapan lang ay kita mo na iba na talaga yung design nito. So, alam nyo ba, ka-EV, binalaman ko na very eco-friendly pa itong electric motorcycle na ito. Isang day lang dito, ka-EV, 70% ng ginamit na aluminum dito sa EV na ito ay recycled. And again, pagdating naman sa plastic materials nito, 60% yung recycled din. So, hindi yun ang ating pinaka-topic ngayon, no? Pero, nabanggit ko lang din. Pero dito, ang isa sa mga nakita ko na advantage nito, meron siyang front camera dito. Automatic, naglo-loop yung recording niya. Ilan lang yung nakikita kong mga motorcycle, even in the gas type motorcycle, ay wala akong masyadong nakikitang ganito. Pwede in-install, but this one, built-in na siya, kaya maganda yung pagka-design. Grabe yung headlight, di ba? Ang ganda. Meron siyang daytime running light dito. So, dalawa yung kanyang LED. Ang tawag nila dito, projector type eh. But again, ang ganda. So dito sa gitna ka-EV, meron kang mapapansin dito na logo na itong Nexon. Dito sa kanyang fairings dito, ka-EV, hindi siya plastic. Aluminum siya. So, antibay oh. Ito na yung pinaka-base niya. So, kung magtataka kayo ka-EV kung nasaan ang kanyang shock dito, yun ka-EV nandito sa likod. So, hindi siya yung normal shock na nakikita natin dito. Dahil nga future e-motorcycle ito, kakaiba yung design niya. So, makikita mo lang dito kay EV, ito, meron siyang combination of light green. Minimalist din yung design or reflectorized na rito. Then, naka-disc brake na rin. At yung caliper niya rito, ang laki din. So, napakaganda rin ng gulong niya. So, pagdating sa kanyang size ng kanyang tires kay EV, 110 by 70 R17. So, pang big bike na yung size ng kanyang gulong. Then, sa likod kay EV is 140 by 60 by 17. Yung side mirror niya dito na sa gilid. So alam niyo naman, uso na sa atin to dito. Tignan niyo naman yung kanyang signal light nasa baba, di ba? So again, ang ganda. Dito na tayo sa kanyang harapan. So grabe, sa grip pa lang niya dito sa handle, very premium ito. And then dito sa kanyang mga buttons dito, alam mo premium, tapos meron pa siyang ilaw dito. Ang maganda rito kay EV, pag nagto-throttle ka, habang tumataas yung speed mo, tumataas din yung ilaw dito. So, ang dami niyang mga special features na pang kotse na. Hindi na siya yung normal na motor na nakikita natin. Itong kanyang busina, pakinggan nyo. Diba? Hazard, i-hazard natin. Alright. Pagkita mo dito yung cruise control. So, dito, meron siyang reverse, tapos park. Sa gitna, meron siyang button. Ito yung mode selector niya. So, kailangan may nakasakay muna para ma-press mo yon. So, sakay tayo. Siyempre, makikita natin dito, sail, ito yung pinaka-low mode. Then, dynamic, standard mode, and zigzag. Ito yung kanyang pinaka-sports mode. Ang pinaka-nagustuhan ko pa rito kay EV, meron siyang boost mode. Parang turbo, di ba? So, ang galing. Tapos dito sa kabila, meron siyang passing light. Malapad yung kanyang handle. Kaya nga, big bike yung feelings ko kapag nakasakay ka dito. Yung side profile niya, sobrang ganda pa rin kay EV nito. So, this one, oh, ang ganda ng stickers niya. Tapos, meron siyang park light dito.
So, saan ka makakita ng electric motorcycle na merong ganyan, no? Ito sa likod, ang usual na nakikita natin, of course, bago tayo pumunta dito, itong kanyang monoshock niya. Dito, pwede siyang paglagyan ng accessories dito kay EV, light bulbs, kasi nga, wala naman siyang lagayan ng mga gamit dito. Even dito sa loob nito kay EV, wala siya. Makikita mo dito yung controllers, then dito rin hinuhugot yung battery. Disc brake na rin dito. Nabanggit ko na kanina yung tire size niya at dito yung motor hub niya. Isa sa mga nagpapaganda rito kay EV, itong kanyang hubcap, no? Ayan, no? Kita niyo naman yung hubcap niya. So naalala ko dito kay EV yung sa BMW. And this one kay EV, ito yung tapalodo niya, naka-connect. Then meron siyang reflectorized dito na red and orange do side by side. And this one, the signal light and the tail light. Ito yung brake light niya rin. So, kay EV, may mapapansin kang parang logo din dito. And, of course, dito mo makikita kay EV yung kanyang camera sa likod. Bilis! Kay EV, pag-usapan naman natin yung performance nitong electric motorcycle na ito. Kay EV, pagdating sa kanyang max power, ay meron siyang 7.5 kilowatt motor, no? With a peak power of 10.5 kilowatt. Kaya kay EV, kaya niyang umabot ng 116 kilometers yung top speed nito kay EV. Nasubukan ko to kanina pero hindi ko naman siya napaabot ng ganun. Kanyang speed or acceleration rate nito kay EV ay 0 to 50 kilometers per hour in 2.8 seconds. Yung top range niya kay EV is 180 kilometers. So, saan ka kay EV makakita ng electric motorcycle? Ngayon sa Pilipinas, naaabot ng ganun kahaba na range. But this one kay EV, 180 kilometers. So, pwede mo ng pambiyahe ng probinsya talaga ng balikan. Battery capacity nito is 6.5 kilowatt hour. Ang maganda rito, yung battery type niya is advanced. Ngayon ay ang ginagamit na battery type ng mga EV ngayon, yung mga 4 wheels ay lithium ion phosphate. Ito na yung pinakamagandang technology ngayon pagdating sa battery. But this one kay EV, advanced na. Kung napansin niyo dyan kay EV, meron siya dyan na nakalagay na 3S battery. Okay? Ang ibig sabihin ng kay EV, semi-solid state battery na itong ginagamit ng Naxon Ion. So, advanced na advanced kasi alam niyo naman, mas maliit, mas magaan, at syempre, mas long range yung kaya niyang itakbo. So, ang charging time nito is 1.5 hours, 20 to 80%. Pagdating naman sa 0 to 100% is 5 hours. Yung kanyang charging port ka EV ay Type 2. So, kung nasa mall ka, SM, o kung nasaan ka man ka EV, naka-Type 2 itong ating charging port. Panoorin natin ka EV yung light show nito. Technology nito kay EV, iba, pang kotse na. At pag-usapan na natin yung dashboard niya. Again, kay EV, 7-inch nga pala yung size ng kanyang smart instrument panel. It's fully touchscreen kay EV. This is the first motorcycle na nakita ko dito sa Pilipinas na completely touchscreen yung kanyang panel. So, sa kanyang panel, you can view all the vehicles, details and information such as yung trip, yung range and mileage nito, odometer, etc. And also, for the dashcam record, you can play it directly sa kanyang panel. Just like a cellphone na nanonood tayo ng video. And you can activate din yung kanyang mga safety features sa kanyang panel, including yung kanyang ABS, yung CBS din niya, yung combined braking system, traction control, TPMS, and also yung pinaka gusto kong features nito, yung blind spot detection, and also yung rider detection na hindi mo ito ma-operate, mapapaandar kung hindi mo sasakyan. And also makikita mo dito yung different driving mode na naka-engage, okay? When you set it in sail, yung low, yung dynamic, zigzag, and even the snail mode, makikita mo dito. Ito yung pushing forward assist kapag nasa parking area ka. Siyempre, para at least, di ba, hindi mo mabigla. At isa pang magandang feature nito kay EV na nakikita ko lang sa kotse, yung automatic headlight on and off niya, no? So, kapag madilim, mag-go on, and kapag maliwanag ay mag-go off. And for connectivity naman, it supports Bluetooth,
Then, meron itong self-navigation and OTA ready. So, any update itong motorcycle na ito ay madali lamang. Again, ka-EV, nasa techie world na tayo at nabanggit ko rin kanina na this motorcycle is from the future. Definitely, dapat meron tong application. So, meron nga po ka-EV na app na pwede natin gamitin sa cellphone. So, you can turn on and off yung EV natin sa application, open the seat, meron din tayong access doon sa charging port niya. You can open the charging port also and using navigation. So, pwede mo rin i-check doon yung location ng yung EV and you can watch yung mga recorded videos na rin ng front and rear cameras natin. So, it's really advanced talaga itong EMC nito. For security features ka-EV, syempre, keyless entry na ito. So, hindi na siya pwedeng nakawin talaga. So, wala siyang susi. So, meron lang siyang NFC card. Meron itong anti-theft alarm system. So, automatically nag-activate yun when you turn it off itong EV na ito. And also, ka-EV, there are so many sounds and light features na pwede mong bagu-baguhin dito. So, actually, this motorcycle is almost like a car. Typically, yung mga features na sa car lang natin nakikita ay available na rin dito sa electric motorcycle na ito. So, ka-EV, pag-usapan natin sa comment section itong electric motorcycle na ito. The future of EMC, di ba? Nakita niyo naman yung mga features pang-kotse na. So, wala pa ako nakita mga motorcycle dito sa Pilipinas na ganito yung features niya na talaga namang nakakagulat para sa gantong electric motorcycle. Anyway, kung bibili mo to, ay hindi pa natin alam ang presyo. So, wala pa siya talagang exact price. Ka-EV, gagawa tayo ng another vlog para po sa presyo nitong electric motorcycle nito. Kaya, ngayon, pag-usapan din natin sa comment section, ka-EV, magkano kaya itong electric motorcycle nito kung sakali? So, comment down below na, ka-EV. So, again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!